Good day mga kabamboms bookplate. Ang tutorial natin today, paano o ano ang dapat gawin kapag walang natatanggap na OTP sa GCash, sa email man o mobile number. 6 na solutions ito kaya huwag kayong mag-skip dahil sigurado na ang isa dito ang makakatulong sa inyo. Ang una, na dapat natin gawin, i-check natin yung internet connection. Possible na magkaroon ng lag between sa system ng GCash at cellphone na nagiging cause kung bakit wala kang matanggap na OTP. Kung mahina ang data, pwede tayong mag-switch sa Wi-Fi connection. Ganon din naman kung mahina ang Wi-Fi. Mag-switch ka lang sa data. Pero kung ang problema mo yung mismong location mo, maaaring pumunta ka muna sa ibang lugar, okay? Yung number 2 natin, i-clear natin yung cache ng email, SMS at GCash app. Dahil kung wala ng enough space or storage, maaring ma-delay ang pagtanggap ng OTP or hindi na makita ang OTP dahil hindi na makatanggap ang device due to storage. So, paano natin gagawin yan? So, for example, sa email app natin, ang gagawin lang natin, i-press lang natin yung Gmail app, then lalabas na dito yung app info, tap lang natin, and hintayin lang natin mag-load. Then dito makikita natin storage usage. Tap lang ulit natin and here makikita na agad natin yung iniipon na cache niyan. Now, itap natin yung clear cache. Pwede rin kayo mag-clear data kung medyo matagal nyo nang ginagamit yung Gmail app nyo kasi naiipon din yung data nito. Pero tandaan nyo, pag nag-clear tayo ng data, kailangan nyo ulit mag-input ng login credentials nyo, okay? So for now, dahil konti pa lang naman yung clear data ko dito or yung data na naipon ko, cache muna yung akin. Ganon din yung gagawin nyo sa messages and dun sa mismong GCash app nyo. So, hindi na natin isa-isahin. Uulitin nyo na lang. So, tap nyo lang ulit yung GCash. Then, tap nyo yung app info. And punta lang ulit kayo sa storage. Clear nyo lang yung cache. Ganon din yung gagawin nyo sa messages. Okay? So, para mabilis tayo, mag-move na tayo sa number 3. Kung na-clear na natin yung mismong cache ng email, SMS at GCash app natin, kailangan siguraduhin din natin na yung mismong storage ng mismong device natin ay enough pa yung storage, okay? So, paano nga ba natin malalaman kung meron pa tayong storage dun sa ating device? So, para malaman natin kung ilan na lang ba yung available storage natin, punta lang tayo sa settings app or pwede rin dito sa taas ng device nyo or kung saan nyo man makikita yan. Tap natin yung settings, then dito hanapin lang natin yung storage ng mismong device natin. Kapag kasi madami tayong app or madami tayong files sa ating cellphone tapos wala na pala tayong storage, mahihirapan na tayong makareceive ng OTP sa ating device. So as you can see, yung aking storage use ay 116 and ang total available lang talaga sa akin 128. Now pwede natin itong i-clean and pwede tayo mag-delete ng files para maging smooth yung device natin and magkaroon ng space para makatanggap ulit tayo ng mga OTP or kung ano man notification, okay? So, kapag nakita nyo na medyo mababa na yung storage nyo, mag-delete kayo. Napaka-importante niyan. And pwede rin kayo dito mag-system boost para mas mapabilis. And i-check nyo din kung may virus yung device nyo. So, sa number 4 natin, kailangan siguraduhin natin na updated yung mismong GCash app natin. Dahil kung outdated na yung app, mahihirapan na to na maka-receive ng OTP. So, importante talaga na check natin yung mga app na ginagamit natin. Kasi meron mga device na hindi nagno-notify or hindi nagbibigay ng notification kapag kailangan na natin i-update yung app. Okay? So, tayo na mismo yung mag-check kung updated na ba yung GCash app natin. So, para magawa yun, pwede kayong pumunta sa App Store or Play Store. Okay? So, punta lang ako sa Play Store and dito makikita nyo meron search tool. I-tap lang natin, then i-search natin dito yung GCash. Then here, makikita nyo yung aking GCash ay outdated na. So, maaaring ito ay yung ibang feature ng GCash hindi na gumagana, so kailangan natin i-update. Makakatulong din to para mas mabilis tayo makareceive ng OTP. Maaaring ito din yung dahilan kung bakit wala kayo ma-receive ng OTP sa inyong SMS or email. So, ang una nyo lang gagawin dito, update nyo lang, tatap nyo lang update, then hihintayin nyo na ma-finish yan. Once na-finish na yan, ang makikita nyo agad dito sa may button ay open na. Ibig sabihin, updated na ulit yung inyong GCash app. Okay? So, lalabas na tayo at di na natin hihintayin yung pag-update. Now, bago tayo mag-proceed sa number 5 na solution, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe for good luck.
Okay? So, yung number 5 natin, kung hindi pa din gumagana after nyo mag-clear ng cache at mag-update, i-clear nyo na mismo yung GCache data storage. Pero, take note, kapag clear natin ito, kailangan nyo ulit mag-input ng login credentials nyo, okay? Pero, reminder lang mga kabomboms, para sa mga nag-aalala, wala kayong dapat ipag-alala. Once na makapag-login na ulit kasi kayo, hindi naman mawawala yung pera ng account nyo. So, walang mawawala sa GCache account nyo. Magiging smooth lang ito dahil binura natin yung mga naipon na bigat ng data storage. Para magawa natin yung pag-clear ng data ng ating mismong GCache app, ang gagawin nyo lang, press nyo lang yung GCache natin. And nakita nyo na to kanina, tap natin yung app info. Pero kapag gumana na yung mga naunang step na binigay ko sa inyo, kahit di na kayo mag-proceed dito, okay? Pero kapag hindi pa rin kayo makareceive ng OTP, kung subukan to. Now, tap ulit natin yung storage usage. And hintayin lang natin, ayan. Then dito, makikita nyo yung total nung inyong naipon na MB. Yung app, saka yung data. Now, itap na natin yung clear data. And eto, mababasa nyo, clear app data. This app data will be permanently deleted. This includes files, settings, databases, and other app data. And it's okay dahil sabi ko nga sa inyo, hindi mawawala yung pera ng inyong account. Tap nyo lang yung okay. Pero lalabas na tayo and ipapakita ko sa inyo ang gagawin naman natin ngayon ay i-open na natin yung GCache app natin. Ayan, medyo matagal, mahina ata yung data ko today. Ayan, dahil nag-update din tayo, so kaka-update lang, makikita nyo, biglang nagbago yung icon ng GCache. Ibig sabihin kasi yung GCache ko na ginagamit before, medyo outdated na or nahuhuli na. So, kaya ganun yung icon niya dahil nung Christmas pa yon, nung last na nag-update ko. So, dito makikita natin na magba-back to zero yung ating GCache app. And here, kailangan lang natin i-accept yung request permission. Tap lang natin i-accept and mag-input nga tayo ng login credentials. And kailangan i-allow natin yung mga kailangan i-allow while using the app, and i-allow lang natin lahat. Kasi kapag ang tinap nyo dito, don't allow, ibig sabihin, hindi gagana yung ibang feature or maaaring hindi natin mabuksan yung ating GCache account. Then dito, input lang ulit natin yung mobile number natin na nakaregister dun sa ating GCache account. So, ganun yung mangyayari kapag nag-clear data kayo. Pero yung GCache na laman ng GCache nyo, hindi po mawawala, okay? So, mag-move na tayo sa pinaka-last na solutions. Kung halimbawa, hindi gumana lahat ng mga naunang binigay ko sa inyo. So, kung hindi pa din talaga kayo makatanggap ng OTP pagkatapos nga ng lahat na naibigay ko, kailangan nyo na mag-submit ng ticket sa GCache. Ito yung pinaka-last, yung number 6 natin. Pag-submit ng ticket para ma-address agad nila yung problema ng account nyo. So, paano nga ba mag-submit ng ticket? Meron na kasi tayong tutorial nito. Ang title ko, How to Submit Ticket in GCache. Ilalagay ko na lang yung link niyan sa ating description nitong video na to para hindi na humaba itong tutorial natin, okay? So, i-click nyo lang yung link dun sa mismong description and mariredirect na kayo sa tutorial na yon. Okay, hanggang dito na lang ang video natin mga kabomboms, pero huwag kayong mag-alala. Kung meron kayong mga katanungan, iwan nyo lang yan sa ating comment section or pwede nyo din i-visit yung aming Facebook page. And huwag nyo na din kalimutan mag-like and subscribe sa ating Facebook at dito sa mismong YouTube channel. Stay blessed everyone!